Mga Noy, paano kung sabihin ko sa inyo na may isang simpleng kanto sa Maynila na naghahain ng VIP wonton mami gamit ang recipe ng isang dating cook sa Chinese restaurant, walang sosyal na pwesto, walang mamahaling ambience. Pero araw-araw ay may mga bumabalik para sa isang mangkok ng kanilang authentic Chinese style na mami. Ang mas nakakagulat, mabubusog ka sa halagang 95 pesos. Tara, samahan niyo akong alamin kung sulit nga ba at bakit dinarayo ang mangkok. Ako po si Erwin Jones, may-ari po ng Mangkok. Sir Erwin, itong mangkok konsepto nito, paano nagsimula? Ano ang pinanggalingan at ang inspirasyon? Medyo malalim at matagal. Kasi dati naman akong kusinero. Pagdating sa pagkain kasi, mahilig kami sa Chinese food, yung mga kasama ko. Lagi kaming kumakain sa Binondo, Chinese restaurant. Parang naisip ko na bakit hindi ako magnegosyo ng Chinese food kung kaya ko naman. Kaya nagtanong ako ng mga recipe sa ibang mga kakilala kong cook. Minsan sa mga supplier ng mga Chinese products na ginagamit ko din. Sila yung nagtuturo sa akin hanggang sa pinagsama-sama ko yung mga ingredients nila. Eto, lumabas. Parang masarap. Bilang isang cook, sir, ilang taon mo ng trabaho pagiging cook? Sa ngayon, tumutungtong na ng mga 26 years akong Wow. nagluluto. 26 years na nakaharap sa kalan, Kalan, naghihiwa, lahat-lahat yan, ha? Namamalengke. So, ito wala kang formal study, lahat yan experience? Dati kasi nagkikater ako solo. Pero lakas loob, walang gamit. Arkila ko lang gamit. Basta kasi meron din taong may gusto sa luto ko eh. Doon inaaral ko kung ano yung gusto nilang putahe. May western, pwedeng Italian, mga ganon. Yun yung mga inaaral ko. Pagdating sa pagkain mo, ano ang sa tingin mo nagpapa-special? Yung beef sauce na ginagawa ko. Itong beef sauce na to is talagang maraming herbs akong nilagay, may mga paste, marami para gusto ko mas masarapan yung tao talaga. Ayun. Ito ba, sir, sa negosyong ganito, actually, parang Chinese-Filipino comfort food nga siya, di ba? Parang ganun eh, may halukan Chinese. Di ba mahirap? Di ba, alam mo na yung diskarte, paano pagluluto? Mahirap kung sa mahirap, pero dahil sa may experience nga ako sa pagluluto, madali ko na lang siyang natutunan lahat. Kasi pag nagluluto ka na, alam mo na yung lasang local, alam mo na yung lasa ng kung ano yung ano yung lulutuin mo eh. Ano naman, pag sinunod mo yung tamang ingredients, doon papunta, doon sa Yan. tamang lasa. Hindi ka ba nahirapan presyuhan, sir? Di ba, alam mo na, mabigat? Ito sa ngayon, karamihan ng kumakain, nagpupunta sila rito dahil nga ako yung pinakamababang presyo kumpara dun sa beef wonton ng ibang restaurant. Kasi yung ibang restaurant, 300 plus na beef wonton pa lang. Sa akin is 95 lang yung beef wonton ko. Ayun. Tapos yung lasa pa is hindi nalalayo sa kanila. Grabe. Kaya yun yung pinupuntahan ng mga tao rito. Hindi na sila pumupunta ng Binondo, hindi na sila pumupunta ng Banawe, hindi na sila pumupunta ng mga ibang Chinese restaurant. Dito na lang, nagtsatsaga sila sa aking munting lamesa. Yeah. Kamusta kitaan dito ngayon, sir, sa negosyo mo? Sa ngayon po, medyo parang humina dahil siguro sa panahon, nag-uulan. Pero repeat customer pa rin yung mga kumakain. Talaga. Halimbawa, sir, may bumisitang nanonood sa atin, no? Ano ang inaasahan nila sa pagkain ni Mang Cook? Expected talaga nila, talagang authentic Chinese yung lasa. Pag ini-interview ko naman sila, katulad kanina, taga-Kainta pa yung Lumayo pa, no? Oo, silang dalawang mag-asawa. Sabi niya, dinayo ko lang talaga namin ito. Pupunta Yan. kami ng Maynila dahil dito. Panalo naman daw yung lasa. Babalik daw sila. Curious question, sir. Pangalang Mang Cook, saan nanggaling yan? May restaurant kasi ako dati na
yun nga, kunento ko na bumagsak yun. Talagang laglag. Puro platter naman yung sistema ng pagkain ko doon. Ngayon, naisip ko na itatayo to, gamitin ko naman mga rice bowl topping mangkok. Sa mangkok ilalagay. Parang nagdalawang meaning, naisip ko rin na mamang kusinero, ganon. Kaya mangkok yung ipinangalan ko. Sir Erwin, itong mangkok na yun, nasan kang lokasyon eksakto na pwede ka puntahan ng mga tao? Dito lang ako sa MF Oxon Corner, SH Loyola. Halos yung kabila po, katapat lang kami ng arko ng UST. Sa mga pupunta, anong araw, anong oras ka pwedeng bisitahin dito? Mga followers po ni Kuya Dex. Gusto niyo pong pumunta, hindi po ako mapapaya sa inyo, promise. Open po kami from 5 p.m. hanggang 3 a.m. Monday hanggang Saturday po. Wala po kami tinda pag Sunday. Para po sa mga nanonood, sana po dalawin niyo ako minsan. Promise po, kahit minsan niyo lang ako dalawin, babalik pa at babalik po kayo. Hindi po ako mapapaya, hindi po mapapaya si Kuya Dex sa inyo. Masarap po talaga ang pagkain pag natikman niyo yung aming lutuin dito. Mabuhay ka, Sir Erwin. Maraming salamat po kayo din. Di pa ako nagsisimula, itong katabi ko, lumalapang. Ay, nako mga nay. Andito nga po tayo kay Mang Cook ha. Ito ha, ginabi na tayo. Ganito pong oras talaga nagbubukas si Mang Cook. Dumarating ng tag-ulan. Hindi ko nabaha dito. Kanina, ang lakas ng ulan dito pero di ko makiyak yung tubig. Kala ko ba? Malulubog kami. Anyway, ito yung mga pagkain ng Mang Cook. Chinese-inspired na mga pagkain. Comfort food na kung tawagin, Filipino comfort food. Yung in-order ko po ngayon ay Super Special Mami. Ito yung special. Yan ha. Ang Super Special Mami actually, ang kaibahan lang po, kargado talaga to. Grabe, o tinan nyo. Merong bola-bola dito. Merong asado chicken, asado pork. Ito yung wonton, no? Napakalalaki. At ito yung karne. Hindi mawawala yan. Sabaw check. Tingnan natin. Ito no ya, baka sabihin nyo po, hindi na naman mainit yung sabaw. Actually, ang lakas ng ulan kanina, lumalamig ka agad. Itong sabaw naman natin ay hanggang sa magsawa ka, malunod ka daw po sa sabaw. Pwede kang bumalik-balik dito, no? Birahin ko yung sabaw habang ito, sarap ng panahon, no? Wow. Napakasarap po, Noy. Nasasabi ko. Double check agad sa atin yan na pwede nyo dayuhin, pwede nyo puntahan, hindi ko kayo mapapahiya. Price-wise, nasa mid-range po, no? Hindi mahal, hindi rin ganun kabigat ang presyo, no? Talaga pong kumpara mo sa mga Chinese restaurant na meron tayo ngayon, 400, 350, no? Ito po, ang price range niya, 205 pesos itong in-order ko, Noy. Meron po siyang 95 nito. Itong Special Mami ay 145 pesos. Siyempre, meron rin po mga rice meals dito, no? Na makikita nyo. Technically, Noy, baka ko kayo magtataka pag nagpunta kayo dito, pag kumain ho kayo, nasa paper bowl. Dahil yung paghuhugas po ay medyo iniwasan nila dahil may construction ngayon dito na improvement, no? Yan ang sinasabi natin. Tignan natin yung mga laman naman. Asado. Ganong asado. Grabe, oh. Pakita ko yung karne. Ito yung mga karne. Baka, oh. Pork, asado. Ito yung manok. Tapos ito yung wonton. Ang lalaki. Ang ganda ng itsura ng wonton. No, yung sasabi ko sa inyo. Noodle check tayo. Yan. Tapos may bok choy ito, no? Angel hair noodles. Ba natin kagad noodles, ha? Wala muna yung mga karne-karne na yan. Sarap niyang nguyain, hindi yung maalat, no? Linis ng lasa. Bayanan natin itong mga laman. Asado. Malambot. Sarap ng asado, no? Wow. Meron ako extra soup dito, hindi ko muna uninom lang dyan. Wala pa tong mga condiments. Kung ano siya binigay sa akin, yun lang. Ganda lang pagpapakulo, pagpapalata dito. Tapos nga ang sabaw, no? Super Special Mami. Grabe. May special na nga, no? Dinagdagan pa ng super. Kargado talaga. Sabaw pa lang. Panalo na. Ito, ginagawa ni Sir Erwin. Homemade. Siya talaga ang may gawa. Dahil nga, sa tagal niya sa industriya ng pagluluto ng mga pagkaing incheck, talagang na-perfect niya na halos. Oh lala, yung lasa po nito, Noy. Actually, may kinakainan po ako nito sa Hongpin. Ganitong ganito. Ang lapit sa lasa ng hakaw, Noy. Mga ganyan, no? Wonton po ito. Pero yung lasa po, lasang hakaw. Lasang hakaw. Galing! Barayin ko na ang isa daw sa nagpapasarap dito. Yung chili sauce niya.
Amoy pa lang. Bigyan natin. Nagyan ako ng Ay! Pagpasarap, Noy. Dagdagan natin. Actually, kaya ako dinagdamanga. Mangang lagay ko. Ayan, no? Bola-bola. Isa sa mga masasarap sa mga ganitong noodles. Wow! May laman sa loob yung bola-bola, Noy. Sa pagpunta nyo rito, asahan nyo na po nasa kalsada. Street food, presyo-wise, budget-friendly. Hindi mabigat sa bulsa, no? 95 pesos. So, buka na sa daladalang pagkain ng mangkok. Bentahe o benepisyo, kapag kinain natin itong mangkok ay premium quality na lasa. Yun ang masasabi ko. Napaka-premium po nung lasa. Siguro dahil sa pinanggalingan ni Sir Erwin. Kaya dahil siya galing sa mga restaurant premium, no? In-apply niya ngayon dito sa kanyang negosyo. Andito na po sa kamay nilaan. Pero premium quality. At sabaw. Maliit na tindahan lang, Noy. Pero hitik sa lasa yung mga nasa loob na pagkain. Subo pa. Santong Noy. Yun yung hinahanap natin, no? Siyempre, hindi ho kayo aasa lang dito ng mga noodles lang ang meron sila. May mga rice bowl toppings din po sila kagaya ng braised beef with tendon, braised pork belly, soy chicken, Chinese pork asado, no? Yung lechon horno, no? Yan, ha? Kanina tinignan ko yung lechon. Maganda pagkakabanat ng lechon horno ni Sir Erwin, no? Sa mga gusto po pumunta rito ng mga nakasasakyan, mga family pupunta kay at magsusupport po kay Sir Erwin, no? Dito sa Mangkok. Pwede rin ho daw mag-park dito yung mga kotse, no? Along Loyola and this Oxon Street, no? Pwede rin daw po kayo mag-park dito. So, ayan, Noy, maraming salamat naman sa pinagsamahan natin, Noy. Siyempre, huwag natin kalimutan din ang ginagawa ng maraming negosyante, no? Passion at pagmamahal sa ginagawa, sipag at tiyaga lang, meron pong kapupuntahan lahat yan. Ayun, ha? Ako po ang inyong lingkod, siyempre, Kuya Dex pa rin. Bibigay sa inyo ng malaking puso yun, no? Tabi ko rito kanina, tahimik, no? Busog na daw siya. Ang daming kinain. Yan, pagmamahal, para sa inyo lahat. Bye, hanggang susunod. Higop, Noy.